Yung mahal na mahal mong anak na nag-iisa lang. Yes, Lord. Yung binigay ko sa'yo. Yes, Lord. Yung hindi na kayang palitan. Yes, Lord. Akin na. Suggestion ko sa inyo magbasa rin kayo ng Old Testament. Pero under the guidance of your leaders kasi baka mabilaukan kayo lalo pag Ezekiel, Hosea. Sayang kasi mas sobrang ma-appreciate nyo yung New Testament pag naintindihan nyo kung saan siya nanggaling, kung ano yung mga nag-anino sa kanya. Sample, halimbawa, si Isaac. Si Isaac, di ba, ang tanda-tanda na ng parents niya na pinanganak si Isaac, di ba? Tapos biglang hiningi. Iniisip ko yun bakit ang tagal? Sabi nila, father of faith si Abraham, bakit ang tagal ibigay? May nabasa ako literature, ang sabi ng author, kasi daw nag-doubt si Abraham kasi sabi niya, Lord, pag di mo ako binigyan ng anak, yung alipin kong lalaki, doon mapupunta lahat ng kayamanan ko. Isipin nyo gano'n sila kabait na kultura. Nagpapamana sila sa alipin. Ibang kultura, hindi gano'n. Yung ibang kultura, ang turing sa alipin, parang hayop la, parang property. Sila hindi. Tao, pamilya, ang turing nila sa alipin. Sabi niya, doon mapupunta. Kasi parang yun yung anak ko. Hindi siya kinausap ni Lord. Tapos saka dumating yung angels after 20 years. Ang sabi ng author, parang nagtampo daw ang Diyos. Kasi nag-doubt siya. Iniisip ko, kung nag-doubt si Abraham, paano siya naging father of faith? Tagal ko iniisip nun. Di ko maintindihan. Bakit, Lord, ang tagal ng hintayan? Pwede namang ibigay mo agad si Isaac. Ba't ang tagal ng hintayan? Alam niyo kung paano ko naintindihan? Tanong niyo paano? Yung pinag-aaralan ko yung nativity story. Layo na! Kay Isaac, offering ni Abraham, tapos yung story ni Jesus. Yung parents ni John the Baptist, pareho silang righteous. Righteous ang description sa kanila ng Bible. Si Zechariah at saka si Elizabeth. Mga righteous servants of God. Pero matatanda na sila, wala silang anak. Tapos, nag-announce ng angel, magkakaanak ka si John the Baptist yung magiging anak nila. Ang purpose ng magiging anak nila, ready yung way para kay Jesus. So, ibig sabihin, yung birth ni Jesus, signaled by the stars, tapos naka-inline lahat yun sa mga prophecy, so walang labis, walang kulang yun, nakasukat yun sa timeline ng Diyos, kailangan sakto yung mangyayari doon. Tapos, si John, player doon. Siya yung advance party. So, ibig sabihin, hinihintay ni Lord yung tamang panahon para ibaba si John, kaya hindi siya pwedeng ibaba ng maaga. Kasi kailangan ipanganak lang siya, konting-konti lang, bago ipanganak si Jesus. 6 months lang pagitan nila. Kaya, tumanda na yung parents niya. Righteous sila pero ang tagal na, hindi binibigay. Bakit? Kasi may ibang iniisip ang Diyos Naisip ko, si Isaac, alam niyo na panahon ni Isaac, siya pinaka-importanting bata. Walang mas mahalagang bata kay Isaac. Tanong niyo bakit? Kasi pag si Isaac nawala, hindi na pwedeng palitan. Bakit? Sobrang tanda na ng parents niya. Sobrang tanda na, tapos sobrang yaman, tapos iisa lang yung talagang anak nila pareha ni Sarah, yung promised child. So pagkalabas, hihingin pala ng Diyos. Tapos ito pa yung mga detalye. Sabi niya, your son, your beloved son, your only son, your only son, your beloved son. Rings a bell? May kaparehas? Yung linya. Your only son, your beloved son. May kaparehas? John 3:16. Tsaka yung ibinaptize si Jesus, this is my beloved son in whom I am well pleased. For God so loved the world that He gave His only son, your only son, your beloved son, whom you love so much. Dinikdik talaga ng Diyos. Yung mahal na mahal mong anak na nag-iisa lang. Yes, Lord. Yung binigay ko sa'yo. Yes, Lord. Yung hindi na kayang palitan. Yes, Lord. Akin na. Akin na. Sipin niyo yun? Kaya ako talaga naniniwala, alam ng Diyos yung ginagawa niya Hindi niya sinabing hindi niya sinabing ipaalam mo sa nanay. Naku, kung sinabi kay yung itatali yung magtatay na yun, hindi yung makakaalis ng tent nila. Pag sinabi kay Sarah. Tapos ilang days sila naglakbay? 3 days. 'Di ba? Tapos saan sinakay si Isaac? Sa asno, 'di ba? Tapos umakyat sila ng bundok Moriah, 'di ba? Anong pinapasan kay Isaac bago umakyat ng bundok? Panggatong, yung panggatong, ano yun? Kahoy. Tapos ano gagawin sa kanya doon? I-offer. Di ba? Tapos nung hindi tinuloy yung offering, merong ram na naipit. Saan naipit? Yung ulo, saan naipit daw? Sa tinik! Sa thickets! Sa tinik! Hindi ba si Jesus yon? 3 days si Jesus patay, si Jesus sumakay sa donkey, tapos papunta doon sa kung saan siya i-offer. Di ba yung donkey pasok ng Jerusalem? Saan ba siya mamamatay? Sa Jerusalem? Di ba? Tapos paakyat ng mountain, anong ginawa? Dala-dala niya yung cross. Ano ba yung cross? Kahoy. Tapos dala ng father niya yung fire. Ano yung fire? Yung Holy Spirit. Dala ng father niya. Sabi ni Jesus, pag hindi ako umalis, hindi masisend yung Holy Spirit. Dala-dala ng father niya yung fire na pang-offer sa kanya. Pagdating doon, i-offer na siya, naipit yung sa tinik. Ano ba nilagay si Jesus? Ano ba siya? Lamb of God. Sige. Isipin nyo. Nakita nyo? Kaya kung sa tingin ninyo, madali para sa Diyos yun kasi Diyos nga siya na hindi nasasaktan ng Diyos doon sa nangyari, isipin niyo yung pakiramdam ni Abraham habang naglalakad sila. If you want to have a bird's eye view of how God must have felt
When He offered His Son Jesus, when Jesus said, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? Kung gusto niyo maintindihan na kahit konti lang, kung anong pa, kasi wala tayong president, hindi natin alam ang pakiramdam ng Diyos, hindi tayo Diyos eh. Ang pwede lang gawin ng Diyos, maglagay ng taong illustration kasi tao tayo, maintindihan natin. Tingnan nyo, anong pakiramdam ni Abraham? Malamang ganoon pakiramdam ng Father. Pero ginawa niya pa rin. Naintindihan nyo? Sabi niya, tama na, wag, ako na magbibigay. Diba? In the mountain of the Lord, in the mountain of God, the Lord will provide. Yun ang pangalan ng bundok na yun. In the same mountain ranges, dun din in-offer si Jesus eh. Malapit dun eh, in the same mountain ranges. Not necessarily the same mountain, but the same mountain ranges. Dun dinala si Jesus, in-offer ng Father si Jesus. Sabi ng Father, ako na magpo-provide ng offering. Ano yung offering? Ano yung pinapa-offer niya? Anak. Pinrovide niya yung anak niya. So sana magkaroon kayo ng interest, basahin yung Old Testament. Kasi sila Paul, Old Testament ang Bible nila. Sila Peter, Old Testament Bible. Jesus, Old Testament Bible nila. Okay? Pero siyempre, dapat maintindihan nyo yung difference ng Old Covenant tsaka New Covenant. Nasa New Covenant na tayo ngayon. Pero mas ma-appreciate ninyo yung mga prophecy at yung mga details na nangyari kung makikita ninyo kung saan nanggaling.